61 hanggang 64. Habang mabilis na sumasagot si Elias, sinabi niya kay Ibarra na itatago siya sa bahay ng isang kaibigan. Napansin nila na nagkakagulo ang mga bantay nang mapadaan sila sa tapat ng palasyo. Agad na pinadapa ni Elias si Ibarra sa tinakpan ng maraming damo. Sa pampang ay itinapon ni Elias ang mga damo at sa muling sumaguan hanggang sumapit sa malapad na bato. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang panwa ng mga sibil na papalapit sa kanila. Agad na binahiga ni Elias si Ibarra at saka tinakpan ng bayong. Kay Elias nakatuon ang pansin ng mga sibil sa panwa. Pinaulan na nila ng mulo ang lugar na pinagtalunan niya. Sa tuwing nilitaw ito, agad siyang pinapuputukan. Magalipas ng 3 oras, napansin ng mga sibil na may bahid ng dugo sa tubig ng baybayin ng pampang, kaya naman pinili na nilang umalis lamang. Kinaumagahan, kalat na kalat ang nangyari ng ulan sa lawa. Ilang sandali dumating si Padre Damaso sa bahay ng Maria Clara at hinihingan kaagad ni Maria na sirain ang kasunduan ng kanyang kasal kay Linares at pangalagaan ang kapakanan ng ama. Ayon kay Maria, ngayong patay na si Ibarra ay wala nang sinumang lalaki ang kanyang pakakasalan. Wala namang nagawa pari kundi kahintulad ng dalaga na pumasok sa kumbento kaysa miliin ang kamatayan. Sa kabilang dako, nagsibuena na noon sa bayan ng San Diego at nalamig na ang simoy ng hanging amihan. Nakarating na si Basilio sa kanyang bahay at agad na hinanap ang ina, ngunit wala siya doon. Nakita niya ang ina na tumatakbo patungong kagubatan. Pumasok si Sisa sa pinto ng libingan ng matandang kasila na nasa tabi ng punong balite. Pilit na binubuksan ito ni Basilio. Nakita niya ang isang sama ng baliting nakakapit sa kinaroroonan ng ina. Kaagad niya itong niyakap at pinaghahagan hanggang sa mawala ng ulirat. Nang ang ulirat ni Basilio ang nagbalik at nakita ang ina, ay kumuha ito ng tubig at binisikan sa mukha. Inilapit ni Basilio ang kanyang tainga sa dibdib ng ina at siya'y binalot ng matinding takot na mapag-alamang patay na si Sisa. Inilakap ng mahigpit ni Basilio si Sisa sa napaiyak ng malakas. Nang maiangat niya ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanila. Tumango siya na tanungin ng lalaki kung anak siya ng nabatay. Ang lalaking kumakausap kay Basilio ay sugatan at tila hinang-hina, kaya hindi niya matulungan si Basilio na inipin ang kanyang ina. Dahil dito ay pinagbilinan niya ang bata nung kumuha ng maraming tuyong kahoy at isalansag sa bangkay ng kanyang ina at pagkaraan sila ay silaban hanggang sa maging abo ang kanyang katawan. Ang lalaking sugatan na nakausap ni Basilio ay walang iba kundi si Elias. 2 araw na siyang hindi kumakain at tila hindi na rin magtatagal ang buhay. Ibinili ni Elias kay Basilio ang kayamanan na nakabaon sa may puno ng balite. Nang magmamadaling araw na, ay nasaksihan ng buong bayan ng San Diego ang malaking sigang nagmula sa may lugar na kinamatayan ni Sisa at Elias. Nanirahan na si Padre Damaso sa Maynila mula na pumasok sa kumbento si Maria Clara. Kalaunan ay inilipat din siya ng Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Mula kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto. Ayon sa pagsusunod ng doktor, ay bangungot ang sarili ng kamatay ni Padre Damaso. Ilang linggo bago maging ganap na mongha si Maria, ang ama-amahang si Kapitan Tiago ay dumanas ng saping-saping paghihirap ng damdamin na mayayat ng gusto, naging mag-isip at nawala ng tiwala kahit kanino. Nang lumaon, napabayaan ang sarili hanggang sa nalimot na din ang kapitan na dating tanyag at ikinagalang ng mga tao. Ang natutunan ko pong aral ay huwag abusuhin na ang kapangyarihan at pairalin ang hustisya at matutong magpatawad.